Hello mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video talakayan at video analysis. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pansin itong inilabas kahapon sa mga balita na pahayag ni Ginoong Marcos Jr. during the time na pinirmahan po niya at naging batas na o naging General Appropriations Act of 2026 ang 6.7 trillion pesos na budget para sa ating buong bansa. Sinabi niya na ang mga pondo na inaprobahan ng gobyerno sa 2026 ay pondo na papakinabangan ng mamamayan at hindi na mga politiko. Talaga lang ha? Really? Nobody is taking seriously ang mga pahayag ni Marcos Jr. Aside na ito ay bulatik, numero unong sinungaling. Yan nga po ang pinuntuhan ni Governor Chavit Singson sa kanyang mga binanggit noong panahon na nagpahayag sa press conference and media briefing si Governor Chavit Singson sa Club Filipino. Actor President. Sinungaling sa mga pinakasinungaling at hindi matino ang pag-iisip dahil nadudurog sa droga. Yan ang mga pahayag ni Governor Chavit Singson ng mga banat niya na tumutugma sa katotohanan ng kalagayan ng ating bansa. Ngayon, direktahan natin itong himay-himayin ang kanyang sinabi na ang pundo daw na kanyang inaprobahan bilang magiging General Appropriations Act of 2026 na mga 6.7 trillion pesos ay pundo para sa ikabubuti ng taong bayan at hindi pakikinabangan ng mga politiko. Mayroon pong 138 billion pesos na mga ayuda na ang mangingialam nito mga kongresista at politiko. Ito po ang mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIX, mga almost 138 billion pesos po ito. At ito ay hindi po na-veto. Pag sinabing hindi na-veto, pinayagan po ito ni Marcos. Maliban po kasi sa flood control projects mga kababayan na sinisindikato sa loob ng 3 taon pinagkakitaan, pinagkapirahan sa pamamagitan ng pagdurubo at pandarambong nito ni Marcos at nila Romualdez, kasama siyempre sila Saldico dyan, ang flood control projects. So dahil bistado na, hindi po masyadong napag-usapan at nabigyang pansin kung paano po minamanipulate ng mga politikong ito, ng mga kongresista, ng mga kasabwat po sa paggamit ng ayuda-ayuda na ito upang gamitin sa political bribery. Kaya nga tinatawag ko yan na political bribery and political corruption fund. Sapagkat dyan po nanggagaling ang mga tinatawag na paggamit sa puder at kapangyarihan upang kung sino lang ang malapit kay congressman, kay mayor, kay gobernador na mga tao at ng kanilang mga grupo sa politika, yun po ang nakakakuha nito ng mga ayuda-ayuda na ito. TUPAD, AIX, MAIX, AKAP at kung ano-ano pa. 138 billion pesos po ito. Dapat nasa functions po ito mismo ng agencies of government. Kasi mayroon naman pong DSWD direkta sa bawat region at ang mga DSWD pwede naman pong mag-coordinate sa mga social welfare offices sa city, sa munisipyo at sa probinsya kung mayroon pong mga tulong na kailangan. O bakit kailangan itong hati-hatiin ang 138 billion pesos? Mayroon po sa Department of Health na tinitingnan ito ay gagamitin sa pamamagitan ng pag-issue ng mga guarantee letters. Ang guarantee letters po ay parang endorsement ni congressman yan at pwede po ito magiging source ng political opportunism and political bribery. Kung ikaw ay kailangan humingi ng suporta maliban sa PhilHealth support, gagamitin mo ang guarantee letter ni congressman para makakuha ka ng medical assistance. Bakit hindi na lang po yan direkta mismo sa programa ng DSWD? Naglalagay naman ang DSWD ng social welfare desk sa mga ospital, kahit mga pribado, in coordination sa PhilHealth na mga units. Bakit hindi ganun ang gawin kung hindi ito pinayagan ni Marcos? Ang punto natin, ang mga ayuda ay hindi naman mali kung ginagamit sa tamang pamamaraan at sa tamang layunin. Subalit, alam natin na sa ilalim ni Marcos, ang mga ayudang ito, AIX, AKAP, MAIX, TUPAD, ginamit po ito for political bribery.
So ang pagpayag ni Marcos na magpanatili ng 138 billion pesos na mga ayuda-ayuda fund, political bribery and political favoritism ito. Sapagkat alam niya na lame duck na siya, no? Wala na siyang silbi dahil patapos na siya sa second term, sa first term, papasok na siya sa second term sa gitna ng pagbulusok ng kanyang approval and trust rating, -3 and -14. So kung i-average mo ito sa dalawang malalaking public opinion and people's perception survey, mga -8 ang ratings ni Marcos, below 0, nangangalahati pa lang siya sa kanyang termino na 6 na taon. So nakakabahala yan para kay Marcos. Kaya ang purpose ng pag-retain ng 138 billion pesos na mga ayudang ito ay gagamitin ito ni Marcos para sa pakikipagsabwatan sa mga politiko, congressman, mayor at gobernador, upang ito ay magagamit for loyalty and bribery. Alam natin na binibili ang loyalty ng politiko, either proyekto or cash. Kagaya ng ginagawa nila dyan, lalo na ng si Martin Romualdez, ang direktang namumuno bilang Speaker of the House ng House of Representatives. Inabuso nila ang poder at kapangyarihan, ginamit ang pondo para bumili ng loyalty. Kaya political bribery and political corruption fund po itong 138 billion pesos na ang makikinabang nito si Marcos at sila Romualdez, kasi sila pa rin po ang magbababa niyan through Department of Health, through DSWD, at mayroon pa pala silang ayuda program na direkta din sa Department of Agriculture. 10 billion ito. Pinirmahan niya rin ito. Ito yung assistance to farmers and fisher folks. Pork barrel ito ni Marcos na nakatago sa Department of Agriculture. At ito ay ginagamit maliban pa sa 9 billion halos na farm to pocket roads na in coordination sa DPWH at ganun din po sa Department of Agriculture, magiging source ito ng mga maraming ghost projects. Sapagkat yun nga ang history mismo ng farm to pocket roads, madali siyang dayain dahil sa mga malalayo at liblib na lugar ito, hindi na ino-audit properly ng COA at nagiging kasabwat ang Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways upang magkaroon ng dayaan. And that's around 9 billion pesos na binulgar mismo yan ni Senator Amy Marcos at ni Congressman Sandro Liveste na nakakaduda itong pagglobo ng 9 billion pesos na farm to pocket roads sa Department of Agriculture. So may dalawang pork barrel dyan si Marcos na sa sarili niya na hindi niya binabanggit. 10 billion para dito sa ayuda sa farmers and mga fisher folks at the discretion of the Secretary of Agriculture upon instruction siyempre ni Marcos yan. Under sa kanya yan ang DA. At may 9 billion para sa, almost 9 billion para sa farm to pocket road. So that's 19 billion. On top ito sa 138 billion pesos. So ang pwedeng gamitin for political bribery ni Marcos at ng mga kaalyado niya at kabarkada ng mga alipores niyang diskartidor na mga politiko, kongresista at ilang senador, ito po ay 138 billion pesos sa total na DSWD, Department of Health at Department of Labor. Mga 138 billion pesos yan. At gagamitin ito para in preparation na dahil sa lugmok at bagsak na political approval, trust, and confidence ratings ni Marcos sunod-sunod in the last quarter of 2025, lugmok at dumadaos-dos pabulusok pababa, gagamitin ito as political bribery sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino gamit siyempre ang mga politiko na kabarkada at mga kabalahibo nila Marcos. 138 billion pesos po yan. AX, AKAP, MAX, tupad. At yan ay gagamitin ang tatlong agencies na yan upang daluyan ng political corruption and bribery sa mga politiko, local officials, at sa mga taong bayan. Kaya nga hindi niya bineto ito. Instead na ilagay ito sa regular line programs ng DSWD at yan din sa DOH na ilagay ito sa PhilHealth sana
karagdagang suporta para dumaan sa sistema, dumaan po ito as bilang isang requirement na gagamitin ang mga politiko at local allies ni Marcos upang maparelease ang mga pundong ito. 138 billion pesos. May nakatago pa sa Department of Agriculture. 10 billion para sa assistance for the needs of farmers and fisher folks. Very vague, malabo, blurred. Ano po ito? 10 billion yan. At direkta, pwede yan pakialaman ni Marcos through the Department of Agriculture kay Secretary Laurel. Yon. Out of 10 billion, aside from 10 billion pala, may 9 billion almost na farm to pocket road. So sa Department of Agriculture, mayroon pang karagdagang political bribery and pang political corruption fund si Marcos. Nagagamitin niya sa panluloko niya sa taong bayan itong 19 billion sa Department of Agriculture. Hindi rin ito na veto. So kung isusuma natin itong malabo at hindi dapat na pinayagan ng mga pondo at dapat inilagay siya ng klaro, malinaw, may purpose, may items at hindi gagamitin for political favoritism, political corruption and bribery sa mga tao na nangangailangan nito, hindi dapat pinayagan ni Marcos. Itong 138 plus 19, that's around 157 billion pesos na mga unnecessary na pundo na inilabas mula sa proper and appropriate item budget na dapat yun ang prinsipyo. Nakalagay po yan sa budget. Halimbawa, ang DSWD mag-allocate sa 200 hospital na pribado ng mga unit for social welfare support para sa indigent support sa medical needs nila. O hindi po nakaganon. Nakasentro po ito sa Secretary of DSWD, Secretary of the Department of Agriculture, at ganon din po sa Secretary of Health. At mayroon din pong problema dahil ang DPWH ay pinanatili ni Marcos ang budget nito na sinabi na po ng maraming observers at mga critics nito sa loob ng Kongreso, including si Senator Amy Marcos, na mga around 80 billion pesos po ang nakakaduda na pondo na isinalpak pa rin sa loob ng DPWH. On top of the questionable budget nila, ay pinayagan ni Marcos ang pananatili ng almost 81 billion pesos sa DPWH na nauna nang sinabi na ito ay dapat tanggalin at ilipat ng tama, halimbawa, salaries of teachers, salaries of uniform personnel, or karagdagang sahod o honoraria sa mga barangay officials, barangay tanod, mga kafgu. Doon sana yan dapat inilagay. Kasi alam natin po ang DPWH, under din yan kay Marcos, kagaya po ng pagiging sindikato nitong kulukoy na si Bunuan, pinatakas na ni Marcos kung bakit nagkaroon ng mga Yusek Cabral, Yusek Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, at marami pang mga kriminal na sindikatong mandarambong sa sistema at organisasyon ng DPWH dahil kinasangkapan ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez ang DPWH upang maging grinding machine ng kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So instead na pakinggan ang advice ng mga kongresista na matino at maayos ang pananaw, kagaya po nila Congressman Erese, Congressman Leandro Liveste, and sila Senator Amy Marcos, na hindi kailangan itong 81 billion pesos na isinalpak sa DPWH dahil ito ay pagmumulan ng panibagong maniobra ng mga ghost projects at mga money-making ng gobyerno at ng nasa DPWH. On top of that, hindi po nasasagot ng DPWH na 15% ang patong sa mga actual bid amount na kanilang sinasubmit for National Expenditures Program. So kung may 1 billion project na isinabmit ang DPWH sa ganitong kalsada or tulay, 15% yan pinapatungan nila sa bidding nang hindi naman totoo. So dapat yon ay 890
or 885 million lang nagiging 1 billion. Yan ang isa sa mga solid expose na binanggit ni Congressman Libeste. At hindi po yan na-deny o na-refute ng DPWH during deliberation na ang kanilang mga bidding amount na sinusumiti nila para punduhan sa National Expenditures Program, 15% ang tapal dyan. Patong yan kaagad. At yan ay pinagkakakitaan ng mga matataas na opisyal ni Marcos at nila Romualdez. Kaya nga nagkaroon yan ng sindikato ng mga delivery ng mga mali-maleta o kung si Ping Lacson balikbayan boxes, pero mukhang mas tama ang kay Saldico, no? Mali-maleta na mga delivery ng mga kaya pala nag-sale ng tag 50% ang mga luggage bag or mga luggages, suitcase, ginagamit pala ito sa pag-deliver ng limpak-limpak na bilyong-bilyong salapi pera ng taong bayan na ninanakaw, na binulgar ni Saldico, siyempre kasabwat si Saldico. Ngayon, mayroon pa rin 81 billion pesos ang DPWH. So magkano na yun kanina mga kababayan? Ang una, 138 billion pesos dito sa Ayuda Here, Ayuda There, Political Corruption and Political Bribery Fund ni Marcos at nila Romualdez in preparation na hindi maging lampa at walang silbi si Marcos, kaya gagamitin niya ito for bribery. Kasabwat ang mga kongresista at bulok na mga politiko na sinasabi niya hindi daw makikinabang sa pera ng bayan. Wala nang naniniwala sa iyo, Marcos. At ganoon din sa pinsan mo at sa anak mo na pareho kayo mga hari ng pundo. Pundo na pinagnanakaw niyo sa kaban ng bayan. At hindi pa naibabalik. So 138 billion ang Ayuda Here, Ayuda There na dapat inilagay ito sa actual, real, and detailed items of appropriation. Ito ngayon, ginagamit siya under the cloud of authority ng Department Secretary at mayroong direktang kumpas si Marcos dito. Siyempre, sila Romualdez in the guise of guarantee letter or letter of endorsement na pwede mong ma-avail. Pero ang totoo niyan, yan ay pork barrel nila na ang mukha parang ayuda. So, inikutan na naman ang batas. So aside from 138 billion pesos, pinagsabay na ang DSWD, DOH at ang DOH, DSWD at Department of Labor sa ayuda na ito, may 19 billion pesos pa na diskarte fund si Marcos dito sa Department of Agriculture. Yun nga, blurred din ito, gray area ito at walang malinaw na guidelines paano gamitin, saan gagamitin, sino ang beneficiary nito. 19 billion pesos sa Department of Agriculture. Ayan. And 81 billion. So ang lahat ng ito lusot. Kaya baliwala yung 92 billion na unprogrammed items or appropriations na sinasabi niya na vineto niya at hindi niya pinayagan na maipatupad sapagkat ang unprogrammed appropriations, wala pang pundo yun. Hahanapan pa nila ng pundo. Kaya nga doon sa 2023, 2024, and 2025 budget, ginamit po itong mga unprogrammed appropriations para ang PhilHealth na pundo na 60 billion na binulabog ng Korte Suprema at inineklarang illegal at kriminal ang pagkuha nila Marcos at Ralph Recto nito, ginamit nila yung pundo sa PhilHealth. Ginamit nilang pundo sa Philippine Deposit Insurance Corporation na mga 107 billion at ang mga bagong buwis na nakukolekta, pinupunduhan nila ang unprogrammed. Subalit itong binabanggit ko na 138 billion pesos, may pundo ito. Regular items ito, pero walang detalye. Ito yung ayuda niya. At ganun din ang 19 billion pork barrel ni Marcos sa Department of Agriculture na 9 billion halos sa farm-to-pocket roads and 10 billion dito sa assistance and aid to farmers and fisher folks. Wow, 10 billion na and 81 billion na ipinatong sa DPWH on top sa sindikato na pagbudget ng mga programa ng DPWH pinalusot ni Marcos. So baliwala ang 92 billion na kanyang ni-write off. Wala pang pundo yan. Itong sinasabi ko, 81 billion pesos sa DPWH, sinalpak, at ito ay questionable, anomalous na uri ng mga pundo at malamang insertions din po
ang mga items na ito mula sa mga kongresista at senador na barkada at kabalahibo ni Marcos at Romualdez. 81 plus 19 billion ni Marcos na pork barrel sa Department of Agriculture. So magkano na yon? 19, 81, 90 plus 10. Okay, 100 billion na. At mayroon pang 138 billion. All in all, 238 billion pesos ang anomalous, questionable na bahagi ng budget law na ipinasa at pinirmahan ni Marcos, itong General Appropriations Act of 2026. So, 19 billion sa Department of Agriculture, 81 billion pesos sa DPWH. Yun lang po ang minimum, hindi pa yun ang buo na ibinulgar na anomalous insertions at anomalous na ipinatong na 100 billion na at 138 billion pa dito sa ayuda sa DOLE o Department of Labor and Employment, sa Department of Health at sa Department of Social Welfare and Development. 238 billion questionable na mga pundo. Pinalusot ito ni Marcos at ito ay will be regularly funded. Magiging pundo ito ng budget. And by the way, huwag po nating kalimutan, out of the 6.7 trillion pesos na budget, mga 1.4 trillion pesos nito uutangin ng gobyerno at babayaran ng taong bayan. Dahil tayo ay nag-ooperate every year ng tinatawag na budget deficit. Ang ating budget ay napakalaki kung ikukumpara sa actual na revenue and collection of income na napoproduce ng ating gobyerno. So around 1.4 trillion pesos ang uutangin. And almost 1.5 trillion pesos mapupunta sa bayad utang. Kaya, ano po ang kabuluhan nitong 92 billion na sinasabi ni Marcos, 92 billion pesos na naveto niya at ang kanyang binabanggit na ang pondo sa 2026 budget ay sisiguruhin niya na mapupunta at mapapakinabangan ng mga mamamayan at hindi na mga kurakot at bulok na politiko. Yan ang tinatawag na style bulok. Actor president, magician sa mga pundo, at ang pinakamalala, sinungaling sa pinakanuknukan ng sinungaling. Abangan po ang susunod pang mga pagbubunyag at pagpupunto de vista na ibibigay ni Ka Eric sa mga maiinit na isyu at talakayan na ating hinaharap upang patuloy po na imulat ang mamamayan, palakasin ang kanilang kamalayan at ang kanilang paninindigang makilahok sa sama-samang pagkilos sa pagbabago sa ating lipunan at pagbabago sa pamunuan ng gobyerno sa matino at mapayapang pamamaraan. Mga kababayan, sa gustong tumulong, sumuporta at magbigay ng ambag sa Bangon Sambayanan People's Movement na pinamumunuan ni Ka Eric, ang ating GCash line at line of support coordination ay 0916 308 7710. 0916-308-7710. Direkta po yan kay Rohilda Celis, kay Langging, upang mag-coordinate ng ating mga support at mga tulong na inyong ibinibigay. At don't forget na i-like, share, and promote ang ating video analysis, video talakayan, pati po ang ating channel na Ka Eric Celis, at ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook. At ganun din po ang Bigwas ng Agila, ang bagong laban kasama ang bayan with Dr. Lorraine Maribadoy. Mamaya po 10:30 muna kami. Pero starting po na bukas ay magtutuloy-tuloy po tayo every 11 o'clock in the morning hanggang 12:30 noon time or in the afternoon Philippine Standard Time, Monday to Friday. Bigwas ng Agila. Muli, mahalin po natin ang bansang Pilipinas, ang bayang ito, sapagkat walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po muli si Ka Eric.